naman, malayo ba yan na hindi man lamang tayo nagpapagod? Nakakapagod na dito. Bakit magkakalit sa San Pedro sa Great Station? Sabi rin ko na yun eh. Ano sa doon? Huwag na. Layo-layo no? Ano? Kung bahala, ikot na naman na nagpapagalitan eh. Babalik na kami. Kaya nga, babalik na kami. Tayo na kasama. Kaya nga, tayo na. Nahuhuli na naman. Patawarin niyo ako. Hindi ko na po uulitin. Totoo po. Hindi ko niya alis sa iyo magkamali. Patatawarin ka? Oo. Pagkatapos mo magawa ang parusang ikagawat ko sa iyo, maraming pagkukulang. Ano po ang parusang ibibigay ninyo sa akin? Madali po ba? Ikaw magkakalang. Manawag ka sa lupa. At paligayahin mong isang nilalang ng karapat-dapat sa kaligayahan. Pagkatapos mo magawa ito ay tatanggapin kitang ulit. Alam kong magagawa mo yan. Sapagkat ang kapangyarihan ng langit ay pasa sa iyo. Kahit ikaw ay nasa daigdig ng mga taong makasalanan. Sige, umahil ka na sa makabalik ang madali. Sige. Sige. Nana Ana, isang munting si Rubin. Huwag ka lumuha, Nana Ana. Sapagkat
pinagpapala ka pa rin sa iyong kalungkutan. Huwag kang mag-alinlangan sa akin. Ako'y totoong makikita mo. Nanawag ako mula sa langit upang ikaw ay alihin. Halika na, Ana. Lumapit ka na, Ana. Huwag ka matakot sa akin. Ako'y magpapahinga lang. Halika. Mapalad ka sapagkat ang nakakakita lang sa akin ngayon may matibay na pananalig sa kabutihan. Alam kong lagi ka na lamang umiiyak. Ngayon ay hindi na, sapagkat ikaw mananatiling tahimik sa pagpapala ng langit at ako ang iyong magiging kaibigan. Wala kang alalahanin habang ako'y nasa iyo. Magpapahinga na muna ako. Yamang nasabi ko na sa iyong lahat. Alam niya ang lahat. Salamat sa iyo, magsisilibing. Hindi man ipagkaloob sa akin ng langit, ay ikaw pa rin ang katumbas ng aking hinihiling. Sinigbaso mo? Wala akong kausap. Wala pala, ba't kasalita ng salita? Tago mo yan? Wala. Huwag, Lucio. Niloloko mo ba ako? Siguro ka riyan. Ano ka bang niloloko mo ko? Sinabi ko naman sa'yo wala akong kausap eh. Walang kausap. Ang una, sige, yakapin mo ito, sabi mo. Ayan! Niloloko ka na yata. Ay, Lucio. Bakit hindi sa bahay na ito? Panay ba kayo? Naitatanong lang ho kaling-ano. Oy, kung tanong mo, tatanong mo, sige, tanong mo. Puro kayo buwit sa bahay na ito. Baka naman pa umahigil. Hindi siya dahil sa hindi ko pagkakaanak. Sino niya kausap niyo, anak-anak? Wala akong kausap pa siya. Nakita ko may kausap kayo eh. Utang na loob, Pancha. Huwag ka na sanang maulit. Nais ko lamang naman pong makita yung nilalaro ninyong ibon eh. Pumayag ka na, Ana. Mabait naman yan si Panchang eh. Himala ng langit. Isang munting kilobing. Pagpatuloy mo lang yung pagpapahinga. Parang katagpagkakasya sa'yo. Hindi lahat ng tao ay maaaring nakakita sa kanya. Ngayon ay kahati na kita sa lingin na ito. Huwag mo sana masasabi kahit kanino, ha? Magtiwala kayo. Magtiwala kayo. Ako man po'y natutuhan at meron kayong aliwan. Nana-ana pa ang tawag sa inyo. Para na rin kayong may anak. Siya'y hulog sa akin ng langit. Kaya't ayaw ko siyang magtampo. At alam ko naman na ikaw ay aking mapagkakatiwalaan. Huwag kayong mag-alala.
Napakuha yung mga bata. Ako po si Anastasia. Naroon po lamang sa gawin niya ng amin. Ako ho naman ay si Divinia. Kalilipat lamang namin ho dito eh. Halin muna kayo. Huwag na ho. Marahil ay kayo rin ay magtataka sa akin. Ngunit dahil sa inyong kabutihan ay ipagtatapat ko sa inyo ang lula ng aking karwahito. Isang munting kirubin ang aking iniingatan. Matagal na akong nagkakaanak, kaya marahil ay ipinagkaloob ng Diyos sa akin ang kirubin ito. Upang ako'y maaliw at magmula nang dumating siya sa aking buhay, ay napawing lahat ang aking kalungkutan. Si Aling Divinia, aalis na muna kami. Ano kaya ako sa punan? Ka na ba yan? Aba, siyenta na lang. Kaya yata sumugrang pagdarasal niya na magkaroon sila ng anak. Tingnan mo, sinumama silang karoon ng walang laman. Nakuha ito, matatata kami sa ulo. Siguro naturo yun ang pagkaloka. Awawa naman. Ay, ano ba? Bibili ba kayo? Hindi. Dito ba? Ginagawa rin kasi. Sige ba? Ano na? Kaya na ako dito, Ale. Wala pa rin sa bata. Hindi ko sa Ang aking kapit bahay, sila isiniwagang babae. Tingnan mo. Mahiwaga o isang balik? Ewan ko ba? Pero pinipilit ako ng aking sariling maniwala sa lahat ng kanyang sinasabi. Matagal na rin naman siya hindi nakakaanak. Ang kirubin. Alam ko na kung bakit. Marahil ay naisip mo ang isang kirubin para sa akin. Pero, wag mo na ngayon dahil wala pa tayong trabaho. Hindi ko natingnan kung may kirubin ng karwahe. Hindi nababalin si Aring Anastasia. Naniniwala akong hindi. Hindi naman kabaliwan ang mangarap ng isang anak. Ako man ay nangangarap na balang araw ay magkaroon din tayo ng isang maaring matawag natin. Mahal kong kirubin. Alam ko, kaya kanila hindi nakita dahil sa karumihan ng kanilang budhi. Napagkalupit nila. Sana na Ana. Wala tayong magagawa kundi idalangin natin na naway magbago sila ng landas. Mahal kong Panginoon, itulot mo pong magbalik loob sa kabutihan ng mga taong nasa aming paligid. Matuwa ka namin na, Ana, sapagkat iginawad ng Diyos na magkita natin ang aral ang mga taong namamali. Ako mag-iing kita. Huwag kang aalis dito, ha? Huwag kang susunod sa akin. Sino yan? Pasok. Hindi akong tatakot sa'yo. Lumapit ka. Magpakita ka sa akin. Hindi sabi ko natatakot sa'yo eh. Lumapit ka sa akin para nakita mo hinahanap mo eh. Lucio, huwag! Huwag! Anong huwag?
Huwag kang makialam kung tutuin ka mo. Lucio! Ako na itasal mo, huwag siya! Ako na! Diyan pala, gusto mo, ha? Gusto mo, ha? Yan ang mabuti sa'yo. Kapagkat lagi mo na lang ginagalit. Panchang? 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 Natulungan mo yung nanaanak? Oo, yun din. Kong? 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 Daluhan mo yung sinurito. Kung akong tulsi. Ikaw pala. Ba, Siguro ikaw bumato sa akin, ano? hindi ho. Meron lang ako gumising sa akin para kay Banayan eh. Sino gumising sa'yo? Di ko naman nakikita. Batang, Oh, hindi kayong dalawa. Pepe, walang nakakita kinakausap ang senyor niyo. Wala nga naman. Ngunit madalas ko lang makita na sila meron kinakausap. Pero hindi ko nakikita. Baka naman ikaw ko ibig apuntahan ng pagka... anong ibig kapuntahan? Ikaw eh, baka ikaw dyan ang may diferensya. Bakit hindi ka magsabi ng totoo? Sa nakikita mo naman. Anong nakikita? Anong nakikita ang sabi mo? Eh, kagaya ko nung isang araw. Tinulungan mo siyang magsalansa ng pinggan noong mga... Sino? Noon, Sino? yun, Sino nga eh? yun, si Rubin. Huwag mo nga babagitin ang pangalan niyan dito, ha? Hindi mo gustong burutin kung sila mo nang magising ka. Sino ko nga ho ba? Basta nakita ko na ho lamang na nagtaasal lahat yung mga plato. Lumagay sa kanya-kanyang mga lugar eh. Baka naman ikaw ko ako'y napaglalaruan. Talagang pare-pare kayong loob lahat. Dapat siya niyo makulong sa psychopathic. Makita niyo, ikukulong kayo lahat. Mga torpe. Huwag ka nang umiyak. Bakit? Nagagalit ka ba dahil sa hindi ko pagsang-ay sa'yo? Tama ka na dyan. Hindi lang yung sinasabi kong hindi. Umalis ka na sabi eh. Hindi. Ayaw ka bang umalis dyan? Paikan? Nyora? Kasi ba naman ikaw ay napagbuhatan ng kamay ni Lucio? Hindi po naman, pero ayaw po siyang maniwala sa ating si Rubin. Bayaan mo naman siya. Balang araw ay makikita din niya ang katotohanan. Ngunit hindi po yan ang matakot eh. Ipakukulong daw tayong lahat sa psychopathic. Ano? Siya kaya talagang nalalabuan na. Hindi ko iniindang kanyang mga pananakit na tulad ng kanyang iniisip. Asa?
Asan? Po. Dito dito. Ba't ka rin? Ano ba? Tandaan ninyo kahit magkasigaw ang senyor niyo, huwag mong papansinin, ha? At huwag yung masasabi kahit kayo naman, ang pangyayari ito. Nandiyan ba niyo ako? Ano ka ba pa? Opo. Ade. Hindi maalala ko sinulong siya ako'y natatawa. Sinasabi ko lang naman siya. Alis na po. Pupunta pa ako sa mga abogado eh. Para malaman kung dapat gawin. Kaya nga, hanggang maako'y maalis natin yung lahat para sa ating pinabukasan. Darling, mag-iisa naman naman po. Alalahanin mo ang lalakarin ito para sa atin. Huwag kang mag-alala. Hindi na magtatagal yung salita. O, ang buhok mo. Pero pag-play ka. Magandang po naman. Tuloy ka eh. Malabanan, Luz, malabanan po. Hinarantang simple ikaw pala sa ganitong oras. Wala kayong dapat alahan. Mo po kayo. Salamat po. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Ako po yung may isang suligahin na bagamat nakakahiya yung gusto ko matinasanagan. Ano po ang nais ninyong gawin ko? Ang aking pong asawa ay gusto mapuntahan ko na balik. Ano po ba nakakapos na gawin ko kung siya magpasok sa ampunan ng mga balik sa kamala? Yan ay hindi suliran eh. Talagang mapapatunayan natin na napapaliwang yung magdebangan. Pagsadya kayo sa Psychopathic Hospital sa Mandaluyong. Hindi niya. Sila si Ginoong Malaban. Sila ang aking iba. Kamusta kayo? Mabuti po naman. Maupo po kayo. Magpatuloy kayo, Ginoong. Itin kayo kumatamang para maayos ng lahat. Maring matupad ang inyong iniisip. Ngunit hindi kayo pinagmamadali na walang katibayan. Bago kayo gumawa ng anumang bagay, mari ba kayo magsadya sa aking bahay? Bukas ang bagay. Titingnan natin. Oo, pwede na. Hindi lang magsasagal ito ni Lucio Mayor. Maasahan kayo bukas ng baga. Papalang ngayon. Po. Siya ang asawa niya rin ang sinasabi ko sa iyo. Hindi niya dapat isipin sa kanyang asawa. Baka naman talagang naloloka. Mahirap mag-alaga ng psychopathic eh. Pero hindi nababalik siya rin ang sasya. Ewan ko siya ang sinasabi na aking kalooban. Kahit na maraming kalaban na aking paniwala. Huwag kang mag-alala. Alalaman natin ang buong katotohanan. Huwag mong tagapin ang kaso niya. Kahit tayo magkahirap-hirap eh, makapag-PDH pa rin tayo. Pero hindi ko matatanggihan agad-agad ang isang kaso inilalapit sa akin. Bayaan mo. Mag-aaral ako mabuti. Rito. Kakansin na tumplakan lahat ang tatamkin nito niya. Masama ang kalagayan ng inyong senyora. At hindi ba niyo napapansin na dito mga huling araw eh hindi nakakain at laging tawan-tawa, di ba? O, ito na siya manahin. Ito muna kayo, ha? Magandang umaga po. Magandang umaga po naman. Tuloy. Sila mga kasama ko sa bahay. Ibig ko sana simulan ng pagtatanong sa kanila. Kayo masusunod. Ibig ko silang makausap ng sarili na. So, Tikong, gusto ko na makausap na ito niya. Bansang halika. Bakit pang hindi pa siya mauna? Wala kang dapat ikatakot. Sa mauna ko man mauna. Anong masasabi mo tungkol sa ikinigilit ng iyong senyora nitong mga huling araw? Wala ka bang napupunang pagbabago? Para hong nasisiraan ng age pang aking senyorita eh. Mabibigyan ba ng katibayan ng iyong sinabi? Ano ang mga nakikita mo sa kanyang ikinigilit? Madalas yung namin nakikita na nagsasalita at parang may kinakausap. Hindi naman namin nakikita. Saka kung minsan merong kinikilit na parang bata. Ngunit wala naman. Minsan
nilabas yung karo ito. At ipapasyal daw po niya ang kanyang hindi. Anong kinabinang yung tinutukoy? Eh, ang halito daw po yun eh. Bihirang tao daw po lamang nakakakita nun. Saka hulog daw po sa kanya ng langit yun. May palagay po akong napaglalaruan na natin si Murita. Kung gayon ay hindi pangkaraniwan ang kanyang ikinikilos. Gano'n na nga ho, attorney. Saka madalas akong makarinig ng isang matinis na halakak na parang batang tumatawa. Ganun ho. Pag-isip ko sa kanya. Hindi gusto marinig ang turbin muli sa bunganga mo. Sapagkat yan ay mga pangitain lamang. Eh, mahirap naman po yatang sinungaling ako eh. Basta sabihin mo naluloko na kayo ni Senyora. Yun na lamang. Pakitaan ko lamang yung kasama. Opo. Andiyan. Ito nga ang ibig makausap ng abogado. Huwag ka magkakamali magsalita ng kahit ano man. Kung hindi mo gustong palayasin kita. Opo. Huwag kang mag-alala. Opo. Hindi na po. Wala kang gagawin kundi magsabi ng katotohanan. Opo, katotohanan po lamang. Sa simula po'y nag-akala akong baka nga nasisiraan ng bait ang aking senyora. Gusto ko na po sanang maniwala. Hanggang sa isang gabi, ay nakita kong kalaro niya Tuloy mo. ang isang munting hero din po. Isang kirwin ba nakita mong kausap ng iyong senyora? Opo. Sa kong munting hero din na hindi maaring makita ng mga taong may masamang ugali sa looban. Hindi kaya dinadaya ka lamang ng iyong pangitain at ng iyong isipan? Hindi po. Patsang, ano pala ko ang bigla sa Maria? Hindi ba sinabi siya sasagutin mo ng sumpa kayo tinatanong niya ito, eh? Eh, hindi nga ba Lalabas na. Sabad ka. Opo. Nalitaan po naman binalo kang kalokohan. Gado mo ah. Kayo naman sanang bahala magpapamili sa akin. Alam niya, sinungaling at medyo pulang-pulang. Wala kayong dapat alalahan. Kung hindi sana niyo mamasama yung Mr. Malabanan. Nais kong makausap ang inyong may bahay. Titingnan ko. Alam niyo siya aking sinulong sa isa't eh. Kasi ayoko na magkaroon pa ng kapanagutan. O, sandali po lang matitingnan ko. Opo. May magtatanong sa yung abogado ngayon, Nana Ana. Huwag kang mangamba. Sapagkat siya'y mabuting tao. Kahit na anong gawin nila, walang kabuluhan sa akin. Huwag lamang ikaw mawawala sa aking piling. Iya. Meron gusto mong ipag-usap sa'yo sa baba. Nalalaman ko. Kakausapin ako ng abogado. Nakahanda ako at hindi mo na kailangan pilitin pa. Mari po bang iwanan niyo muna kami sandali? Opo. O, Iha. Ikaw na sanang bahala sa lahat. Sagutin mo lamang ito lang lahat na itatanong sa iyo, ha? Mari ba? Opo kayo, Miss. Huwag saan yung mamasamay ng aking pagtatanong. Ito ay atas lamang ng aking tungkol. Huwag kayong mag-alala. Totoo po bang merong nagpapakita sa inyo na isang munting Isang munting kirubin po ba ang ibig niyong sabihin? ayon po sa aking mga narinig na pagkatapat? Totoo po. Ang aking munting kirubin ang hulog sa akin ng langit upang ako lumigay sa hindi pagkakaanak. Datapot, bihirang maaaring makapaniwala niyo. Kung totoo ang iyong sinabi, ano ang dahilan at hindi sa maring paniwala ng iba? Sapagkat nauuna ang karupukan ng pananalig ng tao sa mga bagay na dapat paniwalaan.
lalo na't kung nauukol sa pangkalangitan. Tulad ng pagiging totoo ng isang kirubin. Kung gayon ay hindi maaaring makita ng kahit na sino ang iyong munting kirubin. Sa kasamaang palad ko'y gayon na nga. Sapagkat sa malinis na budhi ay nag-uugat ang matibay na pananalig. At sa pananalig niyan, nagpapakita ang katotohanan. Aling Anastasia, may hiwaga ang inyong pagkatapat. Ngunit, hindi ko nauusigin pa ang katotohanan sa kabila ng inyong ipinahayag. Ang inyong pananalig ay hindi maigugupo ng gayong-gayon lang. Naniniwala ako sa lahat ng inyong sinabi. Salamat sa iyo, Ginoong Asori, at nauunawaan ninyo ko. Huwag, Aling Anastasia. Ang isang katulad kong may marupok na damdamin ang nararapat sumalik ng kamay sa isang banal na katulad. Ano, Lucio? Bakit ba kanina sinawagan kita sa telepono ay mukhang nalalamig ka? Hindi ka ba natutuwa at natutupad na ang ating pangarap? Hindi ba, dear? Kung sa bagay, Oo, bakit tila malungkot ka? mangyari parang ibig ko lang maniwala sa sinasabing kirubin ng ating asawa. Ha? Pati ba naman ikaw ay nahahawa na rin? Hindi, darling. Hindi. Napakatunay na narinig kong pagsasalita ng kirubin. Guni-guni mo lamang yan, Lucio. Natatandaan ba ng isang pagbuhatan ko ng kamay si Anastasia? No'y naramdaman kong mayroong tumigil at tumangay sa akin tumayo. At ako'y pinangaralan pa. Lucio, kung talagang tunay mo kung mahal, ano man ang makita mo sa iyong asawa tungkol sa kanyang kirubin, ipawalan mo ng bisa. Ipagpalagay mo ng tunay siyang naloloka upang matuloy ang kanyang pagpasok sa psikopati. Hindi ka bilang ka. Ikaw naman, ikis-ikis may naninigsi ka pa. Nagtataka ako sa'yo. Bakit palagi kang namumilag sa akin? Mangyari, kilala na kita. Oo kung hindi mo naman ako pagbibigyan paano naman ako magkakaroon ng lakas ng loob na sundin ang mga pinagutas mo sa akin? Hindi naman maliit na bagay pinagagawa mo. Morda ka na nga. Huwag kang magmadali. Pag-usapan muna natin dalawa yung tungkol sa ating pagmamahalan. Marami pa tayong panahon dyan. Huwag kang masyadong apurado. Bueno, anong gusto mong kanin? Kaya na lang, ikaw nang bahala. Waiter! Pakatapos ko, meron tayo pupuntahan. Tama na pipigil ko naman. Tama na sabi eh. Bigyan mo kami dalawang kubilasin, ha? Yes, sir. Wala mo! Wala na siya sa mga Asa'y sinabi nito yan. Marunong ka talaga. Galit, tignan mo siya. Kaya kita ipinasyal, bakit hindi ko magagawa para pinagagawa mo sa akin? Kailangan pa sertipiko ng doktor upang mapatunayan baliw ang asawa na yung kaibigan. Ano? Nagagalit ka naman? Ano po? Mari ba kitang mahintay bukas? Saka na natin pag-usapan yan, gabi na eh. Okay, reglado na.
Okay, Thanks for the good time, Ikaw na. Bye, honey. Bye. Nakalit lang malaki kung ano nang gagawin mo, ha? Pero hindi mo nalaman nilalakad ko lahat sa kanya? Hindi ka alaman. Akala mo'y mabibilog mo ulo mo? Hindi yung klase ito lulukoyin mo. Nagkakamali ka. Ginagawa ko na mga lahat para sa ating Jin. Nagkakamali pala, ha? Akala ko maluloko mo ko. Kasi mula pa lamang naging tapat na ako sa'yo. Saan pa kaya naman? Wala, paano ba naman sa'yo? May mataas na nakita na lahat. Anong ibig sabihin? Wala ka may sisintag sa akin. Anong oras na ngayon? Alas 4 lang ulit ngayon, gabi na? Wala pa? Wala pa, ha? Hindi ako alis eh. Baka mapatay kita. Nagkakamali kayo sa inyong paniwala. Hindi ako baliw. Kami po'y sumusunod lang sa amin sa tungkulan. Sa tungkulan bang umusik sa isang taong nananahimik? Wala po kaming magagawa. Di na po kayo mga siniran. Huwag kayong totoong panghal sa inyong tungkulin. Kasama ako sa inyo. Susundin ko ang inyong batas. Bakit hindi? Ako'y tao rin. Ngunit ipagkikilala ko sa inyong higit na makapangyarihan ng batas ng langit kaysa sa batas na inyong pinanghahawakan. Mahal ko si Rubin. Si Rubin. Dadalhin nila ako sa port na inaakala nilang karapat-dapat sa akin. Ngayon ay kinakailangan ko ang iyong tulong. Hindi lang kausap mo dyan. Kailangan ko nakikita. Ito hindi nakikita ng mga tao. Walang pananalig at sampalataya sa bagay na pangkalangitan. Lalo na kung nauukos na isang kirubin. Maaari bang iwan muna ninyo? Sandali, ito ko'y magbibili. Kayo ang masusunod. Ano? Kaya magluto. Maaari mo. Huwag mo kayo magdala. Salamat po. Okay, sumama ka na sa panglahan. Din pala ninyo yung pagpapakulong sa asawa. Talaga namang walang silusyo. Makikita ninyo, may araw rin magkikisya. Hindi ko matatanggap na yan si Anoy Panil. Anong malang hindi ko talaga nasisiraan ng mga ito. Matagal ko nakahinuhulaan na nasisiraan ng ulo yan eh. Madalas yan, nakikita ko, nasasalita, wala namang kausap. Baka hindi naman. Eh, ba't mo naman nalamang baliw? Eh, matagal ako natira dyan sa sindola ko, hindi ko na nalamang baliw. Ayaw ko pakalaman ang buhay niyo, buhay na may buhay at nakikalaman niyo. At bakit ka ba nakikihalo dito sa usapan natin, ha? Ako ba hindi ako nakikihalo na may sindola ko na namin? Wala akong makitang dahilan kung masabing baliw ang babaeng yun. Matino namang ang kanyang mga sagot. Yamang pare-pareho ang ating pasyente. Ang mabuti po na natin ang pasyente. Sila nga yata mabuti pa ang gayon. Dr. Javier, tawag mo ang pasyente. Ilagay muna natin siyang under observation.
Hindi na kailangan. Hindi naman siya nasisira ng isip. Kami, gawin niyo ang isip. Tama rin kayo. Sige na. Salamat po. Ano po? Kailan ba rin ka ng isip? Nana Ana. Si Rubin. Akala ko hindi ka susunod agad. Ganyan din ang ginawa niya sa bahay kanina. At parang siyang may pusap pero walang kausap. Uuwi na tayo, ha? Magpapaalam na kami sa inyo. Ay, sandali lamang. Nars, dalhin mo sila sa kanya. Bakit po? Dito muna kayo. din kami ng aking silubing. Kasama kong aking tao upang tulungan. Dala ko na po sila. Naparito kami upang tulungan kayo. Kahit saan na mag-asawa na mailayo kayo sa pocket. Ngunit, katulong din ninyo kami maasa. Sa ano pong paraan? Dahil sa tinatawag ninyong kirubin, kayo ay napagkamalang isang balik. Nais ko sanang hilingin sa inyo na mapakiusapan siya magpakita sa mga taong ayaw maniwala sa kanya at sa inyo. Hindi ko po may papangako sa yung bagay na yan. Mapapakiusapan naman niyo siya. Kapagkat nasa talalay sa kanya inyong katayuan. Ibigin ko man hindi ng inyong pakiusap. Ay wala akong lakas ng loob na magsabi sa kanya. Alam ninyo, naglahat na ako ng petisyon upang harapin ang inyong usapin sa usgat. Nagpapasalamat ako sa inyo. Alam kong para sa aking kapakanan ang ginagawa ninyo ito.
Ngunit, wala sa akin ang lubos na kapasyahan. Hindi na balik. Sa tulong ng Diyos ay matatagpuan natin ang paraan. Kami magpapaalam ko. Thank you, na. Galang-galang daw ko, ang balit ng pag-uusap ay may maselang tungkulin sa pagkatwaring nagsakay ng kalayaan sa isang tao na makapabuhay at makapaganap ng kanyang kaligayahan. Ngunit, ang katulad ni Anastasia Malabanan ay walang karapatang magpamuhay sa piling ng karaniwang tao sapagkat siya ay isang sinakas ng matwi. Walang diwa, isang mapanganib na balik. Magalang-galang na hukom, tinututulong ko huling sinabi ng Ginoong Tagausig sapagkat isang palagay na hindi mo napatutunay. Hindi ba yung tutos? Kung ito'y hintulot na kagalang-galang na hukom, ay iharap ko sa inyo mga saksi na nagpapatunay na si Anastasia Malabanan na isang ambalik. Escribano, basahin sa tala ng pangalan ng mga saksi. Nasa talaan po natin ay una, Rustico Di Matalumas. Pangalawa, Herbasia Matasanay. Pangatlo, Petra Berturco. Pangapat, Juan Del Monte. Panlima, Adela Matang-Awa. Pang-anim, Esperanza Matutina. At pang-pito, Anastasia Malabanan. Tawagin ang pangalan ng saksi. Ang unang saksin tinatawagan sa panig ng taga-usig ay si Ginoong Rustico Di Matalumas. Ginoong Rustico Di Matalumas. Kuya. Secretary. At tumayo muna kayo. Sa inyong kanang kamay, sumusumpa ba kayo na katotohanan at bawang katotohanan lamang ang lahat na isasalaysay sa harap ng hukumang ito? Opo. Opo kayo. Nakikilala pa ninyo si Ginang Anastasia ni Malabanan? Opo. Itusan po ako sa bahay nila eh. Ano naman ang masasabi ninyo tungkol sa inyong among babae? Mabuti po naman. Awa ng Diyos eh, nakukumpleto. Ang ibig kong sabihin ay kung anong napapansin niyo sa kanya mga kinikilos itong mga araw na nagdaan. Sagutin niyo agad ang aking tanong. Teka kayo, huwag kayo magkapura. Bakit? Paparis niyo kasi. Paparis niyo kasi hindi iniisip po na sinasabi. Ang ibig kong sabihin ay kung anong napapansin ninyo sa mga kinikilos ni Ginang Anastasia Malabanan itong mga araw na nagdaan. Yun ano, madalang. Ano yung hindi na pong istilengin eh. Mahirap istilin eh. Opo. Maaari bang ipaliwanag niyo kung bakit niyo nasabi ngayon? Kasi kung minsan po nakikita po meron parang pinakausap na isang bata. Ngunit wala naman akong nakikita. Kung wala kayong nakikita, datapot parang may kinakausap na bata. Ipinalalabas ba ninyong mayroon nga siyang kinakausap na bata? Opo. Kirubin daw po. Anong kirubin? Ano pa? Kirubin. Sergio, Ginoong Di Matalumas, sa ngalan ng hukumang ito, inihiling ko sa inyo, kasagutin ng sumpak ang mga tanong. Mayroon naman kayong nakikitang kirubin. Wala po. Minsan nga ho, nakita ko nga kong senyorita may parang kilid. Sinatayo at nakakanta pa. Matapos, inilabas yung karuhito at parang mayroong batang inilapa. At ipinasal sa kapsada ang karuhito. Nasa kamay ng tagapagtanggol ang aking saksi. Wala pong pagtatanong sa testigo ang pagtatanggol. Noong una, ayaw ko rin sanang maniwala. Ika ko'y maaring nililibang niya ang kanyang kasabikang magkaanak. Subalit, nitong mga huling araw, ay nagduda na rin ako. Akalain ninyong kinakausap yung kumot sa loob ng kanya ito. Ang itinatatawa ko'y ipinagsasanggalak ang sinasabing laman ng kanyang dalawa ito sa dahil ng bakarong saksan. Kumot lang naman na naroon. Natitiyak naman ninyong walang laman ng parwahito maliban sa kumot? Ito ba laki naman ang mata ko nagkakamali pa ako?
masasabi ninyo tungkol kay Ginang Anastasia Malabana? Talagang matindi ang kanyang paghahangad na magkaanak. Kung saan-saan pa nga namamanatay yan eh. At sa kanyang kasabikan, madalas pa nga akong kaunin ng aking anak. Subalit, nang mapansin kong nagpapasyal siya ng kumot na anak, natakot ho ako. Baka kung ano pang gawin sa anak ko, mahirap na. Sa makatuwid ay pawang ilisya sa matinong pag-iisip ang nakikita ninyong ikinikilos ni Ginang Anastasia Malabana. Opo! Nung batakin ko nga po ang kumot sa karuhay ko, nakita ko walang laman. Pero pinakausap ko. Natitiyak mo bang walang laman ang karwahito maliban sa kumot? Po, Sa panig ng pagkatanggol sa suyo. Katatayo na. Ang ika-anim na saksing tinatawagan ay si Ginang Adela Madlang Awa. Ayan! Tuloy kayo. Nakalimutan ko kasi. Ako na ba tatanungin? Opo. Saan ba ako? Dun ho. Hintay muna kayo. Hindi pa kayo sumusumpa. Hindi naman tanda ko ito, magsisinungaling pa ako. O sige na nga. Sumusumpa ba kayong magsasabi ng buong katotohanan at pawang katotohanan lamang sa harap ng hukumang ito? Aba, hindi kasi. Bakit kilala ba ninyo sa Ginang Anastasia Malabana? Ako ang tatanungin mo. Lumaki yan sa paningin ko. Nagdalagayan at nag-asaway. Wala akong mahagilap na kapintasan. Unang-unay kilala ko ang mga magulang yan sa kabaitan. At yan si Anay, laki yan sa kolehiyo. Ewan ko nga ba lamang kung paano natakpuan niya si Lucio. Naku, kung nabubuhay lamang ang mga magulang yan, ay naku, tanungin mo. Kundi ayaw na ayaw dyan kay Lucio. Hintay mo. Ano ka ba? Walang modo. Hindi pa wala yan. Sasalita pa ang tao, hindi mo pabayaan matapos muna. Ginang Madlang Awa. Itong mga huling araw ay ano napapansin ninyo sa mga ikinikilos ni Ginang Anastasia Malabana? Ito ang ating masasabi. Ayaw kong humusga sa kilos ng iba. Lalo-lalo na kung ito inuupo sa pananalig. Ate Samo, unang-unay hindi mataan dapat natin gamitin kundi ang puso. Kasi sapagkat ang puso, siyang nakararamdam ng mga bagay na hindi natin nakikita. Subalit, nadadama ng buong katawan. Ipaghalimbawa na lamang natin sa pagbibig. Hindi ba diyan ay karamdaman ng puso? Subalit, lagnat ng buong katawan. Tahimik kayo. Sina, sagutin ninyo ang mga itinatanong sa inyo at huwag nang iisip pa. Hindi matatanggap na katibayan ng mga palapalagay. Bakit? Hindi ba maliwanag pa sa sikat ng araw mga sagot ko? Teka nga, bakit sa kayo nakikialam sa amin? Iyan ho ang kagalang-galang na hukom sa usapin ito. Sila pala. Kasi ikaw, hindi mo sinabi ka sa akin eh. Bueno. Yaman din lamang na tayo nagkaliwanagan na. Ako'y magmari na magpatuloy ng aking pagtrabaho. Ay, Anong masasabi ninyo sa taong nagpapasyal ng karwahito at kinakastahan pa? Kayong bumot lamang ang laman. Yan ba'y masasabi ninyong katinuan ng pag-isip? at naniniwala ka ba naman na walang laman ang karwayito maliban sa kumot? Hindi ba't kayo naniniwalang may Diyos? Kayo hindi naman yun nakikita. Inuulit ko sa inyo na hindi matatanggap na panagot ang filosofiya. Sagutin ninyo ng oo o hindi ang mga tanong kung siyang kinakailangan. Talagang hindi ko matatanggap na si Anay Balin. Yan ay isang banal na dapat natin galang. Kung kabaliwan man ang magkaroon ng malaking pananalik, ay kayo na lang ang bahala sa inyong mga kaluluwa. Lagi dito sa matandang pilosopo. Hindi testigo. Tiyak ang pag-uusig ang masasabi ko sapagkat pinag-uusig ang isang banal na babaeng hindi maunawaan ng karaniwang tao. Dalawa lamang ang panagot ko sa ngalan ng pagtatanggol. Ang kanyang matasag na utusan at ang babaeng pinag-uusig. Tinatawag sa panig ng pagtatanggol si Pinipining Esperanza Matutina. Hindi pa ako magsasabi ng katotohanan at tawang katotohanan. Temo na kayo. Nauuna pa kayo sa akin eh. Pa ba kayo? Magsasabi ng katotohanan at tawang katotohanan lamang. Sa inyong sariling pangungusap, pari ba ninyong sabihin sa harap ng hukumang ito ang inyong nadinig, nakita at paniniwala tungkol sa isang kirubin ni Ginang Anastasia Malabana? Opo, nakita ko po ang isang sinubing lamang.
magandang bata, kulot ang buhok, may pakpak, ngunit walang katawan. Katulad po nung nasa ilalim ng ribuso ng mga buon. Ang ibig ba ninyo sabihin ay nakita ninyo ang sinasabing si Rubin? Opo, nakita ko. Ay sinasabi ng ibang hindi nila nakikita. Sa dahilang, ang may malilinis na puso lamang daw po at kalooban ang nakakakita sa kanya. Kung gayon ay hindi lamang ninyo nakita, kundi nakausap pa. Opo, kaya't ako'y naniniwalang hindi ako dinadaig ng aking mga pangitain. Simula nang dumating sa buhay ni Ginang Anastasia Malabanan ang sinasabi ninyong si Rubin, wala ba kayong napunang pagbabago sa kanyang kilos at ugali? Wala po. Lalo po siyang nanging mabait at mapagpaumanhin sa piling ng kanyang munting Kirby kumaaling sa kanya kahit po siya ginugulpi ng kanyang asawa. Pinaubaya ko sa kamay ng tagausig ang pagkatalaman. Ikaw ba'y may malinis na puso at kalooban? Ikaw ba'y santa? Aba, ano po malay natin? Hindi pa naman ako namamatay. Sukat ang nalalaman kung hindi ako walang diya sa aking kapwa-tao. Kung nakikita mo sinasabi mong Kirby, ay bakit sa dinami-dami ng taong narito sa hapag ng hukuman ay hindi siya makita? Eh siguro po mas masasamang tao silang lahat. Tahimik kayo. Silibinin matutina, ang tugon niyo huwag ninyong hahaluan ng pagkilo. Aba, hindi naman po ako sumusobra sa dapat kong isagot na. Bakit pa nga kanyang may dagdag pa nga kanya ng pagpapasibay eh. Silibinin matutina, inuulit ko sa inyo na huwag ninyong hahaluan ng kuro-kuro ninyo ang inyong pagtugon. Hindi matatanggap ng hukumang ito ang mga palapalagay na hindi mapatutunayan. Opo. Sinabi mong nakikita at nakakausap at tinatawag mong Kirby. Mari bang pamalas mo sa harap ng hukumang ito baka langit mong kapalarangan? Eh wala po siya dito eh. Sa makatwid, kung hindi mo siya nakikita, ay hindi siya nakikita ni Anastasia sa Malabanan. Sagutin mo ang aking tinatanong, hindi rin siya nakikita ni Anastasia sa Malabanan, hindi ba? Magkakaganon nga po. Kung gayon ay pinabayaan ang tinatawag mong Kirubin ang kanyang kaibigan sa mga sandaling ito na dapat ang tulungan, hindi ba? Masasabi nga po niyo sapagkat wala pa dito, Kirubin. Wala pa rito ang Kirubin? O talagang walang Kirubin? Hindi po, talaga pong may Kirubin. Kirubin ay saan siya naroon? Oo, kagalang-galang na ako. Hindi maaaring masaklon na saksi ang tanong ngayon. Ngunit kagalang-galang na ako. Sila lamang ang ayon sa kanilang paniwalag na nagsasabing meron Kirubin. Bakit kaya hindi na may pamalas sa harap ng hukumang ito kung meron ng Kirubin samantalang nakakausap pa nila? Kaibigang Tanosi, ikaw ba na nakarinig na may pagpakang kanilang nakikita ang Kirubin? Tinatanggap ang tutor. Maraming kong salamat, kagalang-galang na ako. Ano masasabi mo sa pagkakaibigan na tinatawag mong Kirby kay Ginang Anastasia sa Malabanan? Mahal na mahal po niya ang Kirubin at gayon din naman ito sa kanya. Sa katunayan po, ang Kirubin ang nagbibigay ng lahat ng kanyang kailangan kahit siya ay kinukulong ng kanyang asawa. Sa makatwid, ay mahal na tinatawag mong Kirby Ginang Anastasia sa Malabanan. Opo. At sa katunayan pa po, kahit po siya ay kinukulong ng kanyang asawa. Mapapatunayan mo ba ang iyong sinabi? Opo. Katunayan po ako pa nagluluto ng pagkain na ipinapasok ng Kirubin sa nakasusing silid ng aking naging senyora. At kitang-kita po ng dalawa kong mata na nagdaraan ang Kirubin na bitbit ang tindera na walang anumang tagabal. Kung gayon ay mahal na mahal ang tinatawag mong Kirubin ang kanyang kaibigang ay pinagtatanggol mo ngayon. Wala po akong alinlangan sa mga bagay na yan. Sa makatwid ay natitiyak mong siya'y ililigtas ang tinatawag mong Kirubin? Tutul po ako kagalang-galang na ako. Hindi po marapat na gawing katibay ng isang haka-haka na hindi pa napatutunay. Nagtitibay ang tutor. Sa madaling sabi, ikaw lamang ang maring makakita sakaling dumating ang Kirubin yung sinasabi. Opo. Ako po at si Aling Ana. Ewan ko lamang kung maaring makita ang iba. Sa dahilan ang may pananalig po lamang ang maaring makakita sa kanya. Kung may pananalig lamang, Opo. yung po lamang kagalang-galang ako. Ang sinasabi ninyong Kirubin, yan ay nakikita ninyo. Hindi ba? Opo. Kasama ninyo ngayon? Hindi po. Marahil ay nasa langit. Ewan ko po. Kung yan ay totoo,
Bakit hindi ninyo isinama? Pagkat hindi rin daw siya makikita ng lahat. Hindi ko rin maring makita. Hindi ko po masasabi. Hindi rin maring makita ng kagalang-galang na hukom sapagkat ang mari lamang makita yung mga taong may malinis ang puso't kalooban. Tutol po ako kagalang-galang na hukom sapagkat ang pagtatanong ng ginoong taga-usig ay mapagbungkahin ang hindi marapat sa kanyang sariling palagay. Tinatanggap ang tutol. Subalit ang layon po ng aking pagtatanong ay upang patunayan sadyang walang tinatawag at ang inuusig ay sadyang balik. At katunayan, mari bang ipakita ninyo sa hukumang ito ang sinasabi ninyong kiribing? Hindi ko po malaman kung papayag siya. Yan na po lamang. Kagalang-galang na hukom, hinihiling ko ang sandaling pamamahinga upang maihanda ang isipan ng pinag-uusig at na makapagharap ng matitibay na saksi sa panig ng pagtatanggol. Salamat po. Alingan, ang lahat ng katibayan ng saksi sa panig ng pag-uusig na inilahad sa harap ng hukuman ay pawang laban sa atin at maaaring matalo tayo. Iisa lamang ang tanging nating paraan. Hinihiling ko sa inyong tulungan ninyong inyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalitaw ng sinasabi ninyong kirubin. Ngunit hindi ko paglawang kanyang kalooban. Nasa sa kanya lamang yan. Siya lamang ang maaari makapagpagsin yan. Marahil po, sapat ng aking pagpapakasal. Kayang-kaya may pabikti ka ng panig ng pagtatagula. Oo. Kung iyahambing niya sa mga ibang kasong hinahawakan ko, hindi lalo mo na ako hinangaan. Talagang ibang-iba kasi dito. Hinangaan. Malamag nga pala. Yung kaibigan mo, si Lucy. Sarap. Oh, pabayaan mo na nga siya. Akalain bang parang nanglalamig na sa usapin ito? Oh, hindi lamang nandito na ito eh. Di sana hindi na tayo nag-abala pa. Hindi na pa. Wala naman siyang kinalaman sa suliranan ng ating mga puso eh. Talagang wala. Kaya lamang noon eh, isip lamang matyak na hindi ako magkakamali sa kung sino ang aking mamahalin. Ako tumahin sa hukumang ito. Ang nasa pagkali. Ay pinagmaliwan ng matinong pag-iisip. Gaya rin ng nasaksya ng mga nakakakilala sa kanya. Gaya rin man ang pagigit niyang pagiging totoo ng kinatawag niyang kirubin. Kung mayroon mang kirubin, ay ano't hindi may harap sa hapag ng hukumang. Nahanda kaming bawi ng lahat kung mapalilitaw lamang ang pinakamahalagang saksi sa panig ng pagtanggol. Dahil lamang sa kapirang hindi maring makita ng mga nasa kagalang-galang na bulwagang ito ang sinasabi nilang kirubin. Maliban na lamang sa dalawang napapalas, ay pumapayag na kaming masabing may marurungis na budhi. Pati na ng kagalang-galang na hukom upang magkaroon ng katarungan ng paniwalang baliw si Anastasia Malabanan. Ngayon ay nasaksihan na ng kapita-pita ng hukumang ang matapat na paniniwala ni Ginang Anastasia Malabanan tungkol sa isang kirubing dumating sa kanyang buhay. Bagamat hindi matangayon na ng marami, siya naman ay hindi nanininsala na malilit gawin ng isang baliw. Baliw nga kaya siya sapagkat tayo walang pananalig ng katulad ng kay Ginang Anastasia Malabanan. Galang-galang na hukom, Ginoong taga-usig, ano ang pananalig kundi ang paniniwala sa mga bagay na hindi nakilig? Hindi ba yan ang damdamin? Katas na mga bagay na inaasam? Katunayan ng mga bagay na hindi nasasaksihan? Yan ang pananalig ni Ginang Anastasia Malabanan. Tayong lahat ang nililiti sa mga sandaling ito. Yan ang buong katotohanan. Hindi si Ginang Anastasia Malabanan sapagkat siya mayroong sapat na pananalig. Tayong mga kulang sa pananalig ang nalalagay sa hapag ng hukumang ito. Nakapagtataka sa ating paligid. Ang palatandaan ng kasiraang nilikha ng malupit na digmang ito. Nakalimbag sa marunong puso na nasaid sa pananalig. Ang kahinaan ng mga taong binago ng panahong ito na wala ng sinigilalang Diyos. Sa'yo, sila, ikaw, ako, lahat tayo pinagmaliwan na ng matatag na pananalig. Pinaglaruan na ng matibay ng paniniwala na hanggang sa karamihan sa atin ay nahanda ng ipagdili kahit na ang ating kaluluwa. Ngunit ang babaeng ito, na sa kanyang pangulila at matapat na pananalig ay ginambala ng ating pagsusunod. At siya lamang tanging may paniniwala
at nagbigay sa kanya ng kapangyarihang makita ang hindi magantayan ng mga matang nabibigat sa pagkakasala. Tatarungan ba kayong pilitin ang kanyang paniniwala sa inyong lihis na paninindigan? Bakit hindi mo ninyo durangin ang inyong sarili? At tanungin kung kayo merong higit na malinis na puso at kaluluwa upang humatol sa isang babaeng ito. Yan po lamang kagalang-galang ng ko. Ngayon ay tanungin ninyo ang inyong sarili. Sa harap ng katotohanan ipinamalas sa inyo ng langit. Ayan sa talarong timbangan ng tugon sa kakulangan ninyo ng pananalig. Ayan ang isang munting kirubin na sakitan ng isang banal na damdaming pangkaluluwa. Ngayon ay maaari nating aminin ang ating pagkakamali. Subalit nauna ng inyong pag-uusig sa kanya. Hindi mang kumipusi pinanganak sa malabanan. Siya naman ay merong hinanakit at maring ipamukha sa inyo. Na kung kayo lamang ay nagkaroon ng kabilis na pananalig, kahit na ang mataas na bundok ay maring inyong hilawan sa tukto, gumalaw ka at yun ay gagalaw at walang bagay na hindi nangyayari. Sa iyo aking kirpin at iniligtas mo ako. Nana Ana, ako'y magpapaalam na sa iyo. Natupad ko rin ang aking tungkulin. Pinakinggan din ng langit ang inyong mga dalangin, kaya ngayon ay magkakaroon ka na ng anak. Aalis na ako, Nana Ana. Pabalik na ako sa langit. Diyan ka na, Nana Ana. Kirubin! Natutuwa pa rin ako. Sapagkat na lang. Sapagkat nakapagpasal din ako sa lupa. At nakita ko ang mga tao. At nagustuhan mo naman pala. Igagawa ka na naman ang kasalanan upang makapasal ng umalis sa lupa. Naku, hindi po. Mas gusto ko po nito. Sapagkat walang awayan eh. Bueno, makakapaso ka na. Kailangan ngayon magtanda ka sana. Meron po sana akong hihingin sa inyo eh. O ano yun? Tungkol po sa aking Nana Ana. Bakit? Hindi mo ba siya napaligayang mabuti? Napaligaya po pero kulang po po. Ano pang kulang? Mangyari. Gusto niya magkaroon ng anak. Kanino po ba ako dapat lumapit? Huwag ka magalala. Sige, pumasok ka na. Pero hindi pa po tapos ang hiling ko eh. Napakarami naman yata ng hinihiling mo. Hindi po. Isang ko na lamang po. Ano yung hinihiling mo? Ang gusto ko eh, maging kamukha ko ang magiging anak ng Nana ko. Bakit ba? Para wag niya akong makalimutan habang siya'y nabubuhay. Talagang nagpakakapriso mo. Halika, pakikita ko sa iyo at maalis ang pag-aalilangan niyo. Hirip ka sa salamin ng kinabukasan. Yan ang kanyang ligayang nakataan pagkaraan ng 7 taon.